JJ Redick nakukuha na ang tiwala kay Bronny James at Kuminga hindi maloloko ng Warriors, tinanggihan ang offer. Disrespect ang pakiusap ni Kerr kay JK. Bukod sa hinaharap ni LeBron James at sa contract extension ni Luka Doncic, isa sa mga pinakamalaking tanong ngayong off-season para sa Los Angeles Lakers ay kung anong papel ang gagampanan ni Bronny James sa susunod na season. Walang duda na dumaan sa matinding learning curve ang 20 taong gulang na guard sa kanyang rookie season kung saan nagtala siya ng averages na 2.3 points, 0.8 assists, 0.7 rebounds at 6.7 minutes per game in 27 games. Nahati ang oras niya sa pagitan ng NBA at G League kung saan naglaro siya ng 18 laro kasama ang regular season at tip-off tournament para sa South Bay Lakers na may average na 18.6 points, 4.8 assists, 4.5 rebounds at 1.6 steals per game. Bahagyang tumaas ang kanyang playing time sa Lakers habang papalapit ang pagtatapos ng regular season dahil na rin sa mga injuries na dinanas ng team. Nagpakita si Bronny ng mga maliliit na pagliwanag sa ilang bahagi ng nakaraang season, kabilang ang 9 na puntos laban sa Utah Jazz noong Pebrero 2012 at ang career high performance na 17 puntos, 5 assists at 3 rebounds kontra sa Milwaukee Bucks noong Marso 20. Habang papasok siya sa kanyang ikalawang taon bilang profesional, maraming mata ang nakatutok kay Bronny upang makita kung magle-level up ba talaga siya sa kanyang development at kung maaari na siyang mag-ukit ng mas tiyak na papel sa team. Lalo na't maraming inaasahan na lilipat na sa ibang team ang kanyang ama na si LeBron sa year 2026. Habang tinatapos ni Bronny ang kanyang ikalawang stint sa Summer League, nagbigay sa kanya ng payo si Lakers head coach JJ Redick tungkol sa kung ano ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Ang pinakaimportanteng bagay para kay Bronny ay ang makarating siya sa elite na kondisyon. Physically, sabi ni Redick sa panayam ni Dave McMenamin ng ESPN, yan ang pinakamalaking balakid sa kanya ngayon. At kung magagawa niya yan, sa tingin ko may tsansa siyang maging isang tunay na mahusay na manlalaro sa NBA. Binanggit din ni Redick ang 2 NBA players na gusto niyang tularan ni Bronny ang estilo, sina Davion Mitchell ng Miami Heat at TJ McConnell ng Indiana Pacers, na pareho raw halimbawa ng solidong two-way players na may matinding stamina at pisikalidad. Sa loob ng 3 laro sa Summer League, nagpakita si Bronny ng mga palatandaan ng improvement kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na may averages na 16.3 points, 4.3 assists at 2.6 rebounds per game at tila umaangat na rin siya bilang isang scorer. Dahil dito napasama si Bronny sa top 5 sophomore standouts ng NBA.com. Ayon kay Jerry Jang, ang pinakakitang-kitang kaibahan ay kumpiyansa. Mas komportable si James sa pagpapatakbo ng opensa at nagpatuloy sa mahusay na pag-shoot mula sa 3-point range, isinulat ni Jang. Anong masasabi nyo sa opinyon ni Redick kay Bronny mga kaibigan? Sa ibang balita naman, patuloy pa rin ang drama ni Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors habang papasok na ang buwan ng Agosto na walang resolusyon. Ayon sa mga ulat kamakailan, tinanggihan ni Kuminga ang offer ng Warriors na 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $45 million habang nananatili siya sa kanyang paninindigan na karapat-dapat siya sa mas mataas na kompensasyon. Dati na raw hiniling ng batang forward ang humigit kumulang $30 million per year na malayo sa kasalukuyang iniaalok ng Golden State. Samantala, tinanggihan ng Warriors ang mga sign and trade scenarios na inialok ng Sacramento Kings at Phoenix Suns dahil sa hindi sapat na kapalit. Hindi rin interesado ang Warriors na makuha si former All-Star DeMar DeRozan mula sa Kings kapalit ni Kuminga. Higit pa sa usaping pinansyal, tumatanggi si Kuminga dahil sa istruktura ng kontrata. Ayaw ng forward na magkaroon ng team option sa ikalawang taon at nais niyang magkaroon ng built-in no-trade clause para siya ang may kontrol kung saan siya maililipat. Ang matagal na pagkaantala sa kasunduang ito ay nagdudulot na ng sitwasyong pagkatalo ang magkabilang panig. Pareho silang nahaharap sa seryosong kawalan habang patuloy ang off-season ng walang malinaw na direksyon. Bukod dito, nawawala sa Warriors ang flexibility at asset value. Ang paghihintay sa desisyon ni Kuminga ay nag-freeze sa mga galaw ng Golden State sa off-season. Ayon sa ulat, pansamantalang itinigil ng organisasyon ang mga hakbang para kunin sina Al Horford at DeAnthony Melton habang hindi pa naaayos ang kontrata ni Kuminga.
Ang pagkaantala ay nagsasayang ng mahalagang oras sa free agency at trade market kung saan pabawas ng pabawas ang mahuhusay na manlalaro. May panganib na hindi makapag-improve ang roster ng Warriors dahil sa internal na kalituhan. Si Kuminga ay mahalagang asset para sa Warriors at kung mawawala siya kapalit ng kaunting halaga, malaking lugi ito. Ang balitang kawalan ng interes ng Warriors sa mga natatanggap nilang trade offers ay nagpapahiwatig na baka masyado nilang pinapahalagahan si Kuminga kaysa sa aktwal na halaga niya sa merkado. Kapag tinanggap ni Kuminga ang qualifying offer, magkakaroon siya ng malaking kapangyarihang i-veto ang anumang trade kaya magiging mas mahirap para sa Warriors na ilipat siya sa gitna ng season. Mawawalan ng kontrol ang Warriors sa kung saan siya mapupunta at kaunti lamang ang maaaring makuhang kapalit. Pinakamasaklap na senaryo, tanggapin ni Kuminga ang qualifying offer, maglaro sa season at tuluyang umalis bilang unrestricted free agent sa year 2026. Wala ni isang asset ang matatanggap ng Golden State kapalit ng former lottery pick na ilang taon nilang inalagaan at hinasa. Isa itong malubhang pagkakamali sa asset management para sa isang team na nag-invest ng oras, pera at resources sa pag-develop kay Kuminga. Ang mawalan ng ganyang klasing talento ng walang kapalit ay makakasira sa long-term competitive future ng team. Dumaragdag ang pressure habang papalapit ang training camp. Ang pagpasok ng Agosto ay nagpapalala ng pressure sa magkabilang kampo upang makamit ang kasunduan bago magsimula ang training camp. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sitwasyon at mas nauubos ang mga opsyon. Bumababa ang leverage ni Kuminga habang kaunti na lang ang teams na may salary cap space o may magandang trade package. Samantala, tumataas ang opportunity cost ng Warriors sa pagka-delay ng roster building at pagiging inaktibo sa free agency. Walang panalo sa standoff na ito habang patuloy itong lumilikha ng negatibong epekto sa parehong off-season planning ng Warriors at career direction ni Kuminga. Kakailanganin ng malaking kompromiso mula sa dalawang panig upang maiwasan ang isang nakapipinsalang kahihinatnan. Ipinahiwatig ng ulat ng ESPN na nakaramdam ng kawalan ng respeto si Jonathan Kuminga mula sa Golden State Warriors, dahilan kung bakit kinokonsidera niya ngayon ang mga offer mula sa Phoenix Suns at Sacramento Kings. Ayon sa ESPN, tinitingnan ni Kuminga si head coach Steve Kerr bilang isang taong malinaw na ipinahiwatig na wala siyang tiyak na malaking minuto bawat gabi kasama ang Warriors. Matapos ang pagkatalo ng Warriors sa second round ng playoffs, nagsalita si Kerr at sinabi na hindi magiging starter si Kuminga kung siya'y babalik sa team sa susunod na season. Hiniling ko sa kanya na manalo, sabi ni Kerr kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard sa programang The TK Show noong Mayo 21. At sa ngayon, hindi siya ang tipo ng manlalaro na masasabi kong bibigyan ko ng 38 minuto lalo na sa roster na meron kami, sina Steph Curry, Jimmy Butler at Draymond Green at maaasahan kong mananalo kami kung ganun ang setup. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.